So ito na, tapos na ang ating BMS. Ikakabit na natin. Uy, shit, pumusok. Yari, nasira pa yata ang BMS ko. So ito na nga at dumating na ang aking in-order na LiPo 4 na battery para sa gagamitin ko para sa motor ko. So asimbulin ko, bagong dating pa lang ito. Kaya check ko muna bawat cell para kung parehas yung ano niya, yung voltahe niya. So lahat ng ang bawat cell ay mayroon siyang 3.2 volt. So kailangan ko siyang i-series para maging 12 volts. So ang resulta nito magiging 12.8 kasi apat na battery. So ito na, na-symbol ko na, na-series ko na. Iti-tape lang natin para di magkahiwa-hiwalay. Tapos pagkatapos nito, kakabitan natin ng BMS para yung ano niya, pantay lang yung voltahe niya bawat cell. So ito ang challenge dahil first time ko mag-symbol nito ng LiPo 4. Napapanood ko lang to sa mga ibang kaibigan natin sa sa Facebook. So, higpitan lang natin yung bawat mga tornilyo nito para hindi lumuwag. Dahil pag lumuwag ito, mag-iinit yan. So magkukos pa ng ng shortage. Baka malusaw yung mga wire natin dyan. So higpitan natin ng mabuti para maayos. Pagkatapos nating higpitan, so check natin yung voltahe niyan kung nasa tama ba. Yun, check natin yung ano niya, kung tama yung pagka-series natin at kung tama yung pagkakabit natin ng mga wiring para sa BMS. So ang BMS ay ibig sabihin ay Battery Maintenance Service. So yan ang trabaho niya. So ayun, mukhang tama naman yung pagkakabit natin, sakto yung mga voltahe bawat cell. So ayos, try na natin. So ito na yung connector niya, isuksok na natin. Is umusok. Yari.